Sir Ronald Garcia. Magandang hapon po sa inyong lahat. At magandang hapon din naman po sa inyo. Good afternoon po! English speaking po pala ang mga tao dito. Paano to? Okay. Although masaya po ang hapon po natin, no? Pero meron po muna akong, bago po nyo marinig ang salita ng Diyos, meron lang po akong importanteng announcement na sasabihin. Although some ay narinig yun na po to, pero for the sake po ng hindi pa po nakarinig. Patungkol po to kay Pastor Loven. Nag-resign na po siya as a pastor of this church dahil mas pinilihan po niya na magtrabaho sa secular work sa labas. So, nag-tender na po siya ng kanyang resignation last Sunday night. Although hindi po kami nagkulang sa pagre-reach out sa kanya, pagre-remind even kay Pastor Manny, twice niya pong hinarap, no, kinol yung attention ni Pastor Manny yung attention ni Pastor Loven, and yet mas pinili po niya na magtrabaho sa USAID. Pero of course, hindi po tayo matitinag doon dahil po ang ating pananampalataya at pagtitiwala natin sa Diyos ay hindi po nakasalalay sa tao. Nakasalalay po ito sa ginawa ng ating Panginoon. Amen. Kaya po kung makikita niyo po siya, no, respetuhin pa rin po natin. For now, no, hindi ko po sinasabing patapos, pero hindi niyo na po makikita ang tumatayo sa ating church, lalong-lalo na sa likod ng pulpito. Kung kayo po ay may mga tanong, kung meron po kayong mga naririnig, para po hindi na po yan maging chismis at matuldukan na po yan patungkol po sa mga alingas-ngas na lumalabas po, patungkol po sa resignation ni Pastor Loven, you can come this Friday po. No? This Friday, October 29, wala pong trabaho yan. Piyestang Apo yan. Sino po yung taga Lourdes Sur? Dito. Yan. Pagtapos po niya, pupunta po kami sa bahay niyo. Okay? And then, kidding aside, kung kayo po ay meron pong naririnig and gusto niyo pong ma-address po yung mga naririnig niyo patungkol doon sa issue, you can come. Pero we are calling all the attentions of the forerunners na kayo po ay, we require you to attend this, no, na this coming Friday, 2 p.m. dito po sa ating church. Para po maliwanagan po, masabi po rin po natin ang side ng ating church. But we assure you, as we stand in the truth, ang leadership po ng church ay nakasalalay po to sa salita ng ating Panginoon. The holiness and righteousness of this church, hindi po nakasalalay kung sino yung mga taong nagsasalita, kundi po kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Yun po ang tinatayuan ng ating church. Okay po, so sa lahat ng forerunners, alam niyo kung kayo forerunners, we invite you, we allow you, no, to come this coming Friday, 2 p.m. para po pag-usapan natin to. Para po matuldukan na po to. Amen? So, tayo po muna yung manalangin. Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong presensya sa oras na to as we acknowledge your presence, O God, in this place. Continue, Lord, to bless our life, our wisdom, and our heart. And as we listen to your word, especially, Lord, as an ambassador of yours, ay maintindihan po namin ito, hindi lang mo po maintindihan at maunawaan, kundi, Lord, ito'y maipamuhay po namin. Ito yung bagay, Lord, na nais mo, na kami mga ambassador mo, kaming lahat, Lord, na tumanggap sa iyo, ay pumasok sa pagiging ambassador mo. Kami, Panginoon, ay pipili na hindi namin, Lord Diyos, na ikakahiya ang iyong salita. Hindi namin kakahiya kung ano pong ugnayan namin sa inyo. Kundi, Lord, kami po'y magpapahayag ng iyong mensahe, Lord, lalong-lalo na sa mga taong aming nakakaharap, every day, every week, or every month. Kayo po ang maihayag. Salita niyo, Panginoon, ang mahayag. At ang aming Panginoong Kristo, ang siyang patuloy na makita sa buhay namin, O Diyos. Lord, magpala ka sa aming pakikinig at sa lahat po ng nakikinig din o nanonood sa online at mga nandirito. Lord, continue to bless us.
mag-minister po sa bawat isa as we pray in your name, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. This we ask in Jesus' name. Amen. Amen. So tayo po ay nasa being of Christ po tayo, our being, no, sa ating Panginoon. So yung first Sunday po na ito, pinag-usapan po natin yung pagiging anak ng Diyos. Ito po yung firm condition natin sa ating Panginoon, na tayo po yung mga anak ng Diyos. Sa lahat mo ng anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah. So lahat po kayo, ang kausap ko ngayon. Sa online natin, sumigaw nga kayo ng hallelujah or type hallelujah. No? Kung nasa online po kayo, you type hallelujah para po malaman ko at malaman din natin na kayo po ang aming kausap sa oras na to. Amen. Okay. The next Sunday, pinag-usapan po natin, friend of God. Tayo rin po ay kaibigan ng Diyos. Dahil nais ng Panginoon, lahat po tayo, hindi lamang po magkaroon tayo ng firm relationship sa ating Panginoon, magkaroon din po tayo ng intimate relationship with Him. No, yung tayo po ay nakakapagsalita. No, kasi sa pamilya po, minsan, nagkakaroon, pag may problema, yung mga, lalo na, no, nung kabataan pa, kapag meron kang crush, parang hindi kaaya-aya na marinig ng mga magulang na ikaw ay may crush na. Eh kung ikaw ay 3 years old pa lang, of course, no, medyo hindi pa yan maganda. Okay? Pero kung ikaw ay 40 years old na, sasabihin mo sa mga magulang, crush ko po to, medyo papayagan ka na. Hallelujah. Okay, ito yung gusto ng Panginoon, na di po ba sa mga kaibigan natin, lahat po ay nasasabi natin, madali silang lapitan. At kapag po nagsabi tayong nagkakaproblema tayo, madali po silang dumating para damahin po tayo. Ito po yung nais ng Panginoon, magkaroon po tayo ng magandang relasyon sa ating Panginoon. Child and a friend of God. Then last, the third Sunday, pinag-usapan po natin yung being as an or a soldier of God. No? Sundalo ng Diyos. Nagmamature po tayo. Hindi lang po tayo nananatiling anak at kaibigan. Tayo po ay magmamature dahil kailangan po natin ipaglaban kung ano pong klaseng relasyon meron tayo sa ating Panginoon. No, kung napanood niyo po yung last Friday na push online, no, diniscuss ko po doon kung ano po yung pagiging sundalo. Kailangan po dedicated ka, mission-oriented. At kapag ikaw yung mission-oriented, ibig sabihin po noon, fearless or determined ka, no, to fight. Okay? So tayo po hindi na natatakot sa mga demonyo. Tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan. Although nakakatakot lang siya. Okay? Pero hindi siya. Okay. Tayo po, no, mga sundalo ng Panginoon, kailangan po harapin po natin. Kasi po, ang mga kalaban ng ating Panginoon, dahil po 2,000 years ago, patagumpay na po ang ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So, sure winners po tayo. Amen. So, kung alam nyo pong, at kung alam nyo, kayo ay walang kamatayan, na hindi kayo matatakot na humarap sa kalaban kasi wala nang kamatayan. Hallelujah. Kapag pinangako ng Panginoon, hindi ka mamamatay, o sinabi na sa inyo, hindi ka mamamatay, sugod. Pero kahit mamatay ka man, langit pa rin. Maganda pa rin ang hantungan. Amen. During that time, you still remember that the story of David, nung hinarap niya si Goliath, young man pa lang siya. Hindi pa talaga likas yung talagang pagkakatawan niya. Alam niyo po kung yung mga, di ba, kapag naglalaro ka ng basketball, sino yung actually gustong maglaro ng basketball and to have fellowship with us? Every Tuesday po, no? 6 o'clock hanggang 8:30 lang po ako kasi may curfew po sa bahay namin. Hindi na po ako makakapasok sa bahay pag umiwi po ako ng 9 o'clock. Hindi, biro lang pa. Nandiyan po yung misis ko. Nandiyan pa po ba yung misis ko? Baka batuhin ako dito. Eh. Okay? So kung gusto niyo makipag-fellowship, no? Every Tuesday, basketball, para po makita nyo kung paano po ako nagdadunk. Nagdadunk po ng baso para inumin. Okay? Just like, no, yung kabataan, hindi pa ganun kabuo. Hindi pa rin ganun kabuo yung paano ka mag-isip. No? Ibig sabihin, magmamature ka pa lang. Yung mga muscle mo, alam yung mga muscle? Mga muscles mo, no? Pag medyo umidad ka na, medyo nagiging firm na. Pero nung hinarap ni David si Goliath, hindi po niya pinanghawakan yung abilidad niya. Ang pinanghawakan niya, yung salita ng Diyos, na siya, he will be the next king of Israel. Kaya alam niya, hindi siya mamamatay. Okay? Kasi alam niya, he is actually with the Lord. Okay? So kung ikaw hindi mamamatay, actually po, lahat po ng tumanggap sa ating Panginoon, wala po tayong kamatayan.
Spiritually, we are already living in our eternal life. Namumuhay na po tayo sa buhay na walang hanggan natin. Of course, alam mo po yan kung ikaw ligtas o hindi. Alam mo yan. It's between you and God. No? Ang lahat ng ligtas at lahat ng may buhay na walang hanggan na at alam niya meron siyang buhay na walang hanggan, sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! So, dami kong kausap ngayon. Okay? Kaya nga, dapat maging fearless po tayo, no? As a soldiers of God. And now, pag-uusapan po natin, our being in Christ as an ambassador of the Lord, of God. Okay? Sabihin niyo po, ambassador. Hallelujah. No, pag sinabi pong ambassador, ito po yung nire-represent po natin yung isang bansa sa isang bansa. Okay? Nire-represent po natin ang bansa natin sa isang bansa. Kaya po tayo ambassador. Okay? Hindi lang yun po, ikay pupunta doon sa bansang yon para i-represent yung bansa at dala mo ang mensahe ng bansa mo o ng presidente mo. No, hindi ka magiging ambassador kung ikaw lang pupunta doon. Kailangan meron kang appointment o meron kang meron kang appointed ka ng presidente na pumunta sa lugar na yon para i-represent ang bansang Pilipinas. Just like here, no? Tayong mga Pilipino. No? I-appoint ka ng ating presidente, pupunta sa isang lugar, sa Amerika, no? Tandala mo yung mensahe ng presidente, hindi mo dala yung mensahe mo. Okay? Dahil ikaw ay ambassador, representative ng bansa o ng bansa natin. Okay? At kapag ikaw ay nag-represent ng bansa mo, no? By the way, meron bang ibang bansa dito? Meron po ba? Taga-ibang planeta. Okay. So, ang kausap ko, lahat na Pilipino, no? Of course, kapag pupunta po tayo doon, no, ipre-represent po natin ang bansang Pilipinas. At kapag nandun na po tayo, magiging living example po tayo. So, kung kayo po yung mga kausap ko ngayon na taga-langit, ang message po natin at i-represent po natin ang ating Panginoon at namumuhay po tayo magmula ngayon parang nasa langit. Okay? Kasi po hindi convincing na ikaw ay ambassador kung yung pamumuhay mo ay taliwas sa mga ginagawa ng mga Pilipino. Alam niyo po yung mga Pilipino, marami tayong tradisyon. Kung ikaw ay ambassador sa Amerika o sa China o sa ibang mga bansa, kung ikay Pilipino and talagang pinagmamalaki mo yung tradition, mga customs, mga kultura ng Pilipino, unang-una, nagmamano ka. Amen. Hallelujah. Pero alam mo, pag pumunta na ka Manila, hindi na uso ang pagmamano. Halos ata dito na lang sa Central Luzon. No, yung pagmamano. Hallelujah. So, hindi po dapat mawala yun. Kasi po, yun po yung tanging likas natin, doon po tayo nakikilala. So, hindi ka Pilipino kung hindi ka marunong magmano. Hallelujah. So, meaning, kung hindi ka ligtas at kung wala kang buhay na walang hanggan at hindi ka namumuhay sa salita ng Diyos, paano ka magiging ambassador ng ating Panginoon? So, ginagawa po natin, we are the light and the salt of this earth. Amen? Okay? Kaya nga, ibinibigay po natin, yung buhay po natin is a living testimony kung gaano po ang ugnayan natin sa ating Panginoon, kung gaano po kaganda to. Okay? Sabi po ng Acts 13:25, alam niyo po ba yung pagiging ambassador, this is the highest calling? No? Ayun, sabi po, Acts 13:25. Okay. Sabi po ni John the Baptist po dyan, no? I am not even worthy to be his slave and untie the sandals on his feet. Sino po si John the Baptist? Siya po yung propeta ng Panginoon. Siya po yung naghahanda sa ating Panginoon para po maging magawa na po niya yung pagiging Mesaya. Ibig sabihin siya po yung sa seremonya, importante po yung papel ni John the Baptist. Propeta po siya. No? Malaki po ang respeto ng mga Hudyo sa kanya, pero sabi po niya, I am not even worthy. Slave na nga lang slave lang. Okay? Kaya tayong mga miyembro ng Calvary Temple, wag po tayong masyadong magmayabang. Okay? Dahil nga si John the Baptist, he considered nothing, no, yung sarili niya sa harapan ng ating Panginoon.
Kaya nga umaattend ka lang sa Calvary Temple, huwag ka muna magyabang. Magyabang ka kapag ikay nagagamit na ng Panginoon. Of course, magyayabang tayo hindi sa tao. Magyabang po tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Then sabi po, balikan po natin, verse 24, no? Isang verse lang upward. Sabi niya, before he came, John the Baptist preached all the people of Israel needed to repent of their sins and turn to God and be baptized. Ito yung mensahe ni John the Baptist. To come to God and repent. Okay? Ito po yung mensahe din ng ating Panginoon. At ito rin po yung mensahe na dadali natin whenever we are God's ambassador. Okay? Ito rin po yung mensahe. Okay? So ano yung pinupoint ko po dito? Yung pagiging ambassador, hindi po yan sa pilitan. Ang pagiging ambassador, ito po yung highest calling natin to please God. Hallelujah, dami pong nalungkot. Alam niyo po, in-expect na po namin ito. Kapag ang pag-uusapan ng tema ay patungkol sa gagamitin ka ng Panginoon, lahat nalulungkot at natutulog. Tingnan mo yung katabi mo, tulog na. No, mamaya magigising yan kapag sinabing, sino yung gusto magkaroon ng magandang bahay? Sumigaw ng hallelujah! Wala dito. Gising lahat. Hallelujah, no? So, sabi po ng 2 Corinthians 5:20, for we are Christ's ambassador. Sabi niyo po, I am Christ's ambassador. Parang napilitan lang po kayo, no? Sabi mo nga, I am Christ's ambassador. Okay. God is making His appeals through us. Okay? Umaapila pa ang ating Panginoon. Ano po yung pag-aapila ng Panginoon? We speak for Christ when we plead, come back to God. Okay? Ang Diyos pa nagsasabi, no? Parang nakikiusap pa ng Panginoon, nag-request pa sa atin, no? God is making His appeal through us. Umaapila pa ang Panginoon. Why? Kasi po maraming ayaw. Gusto nila Zimbabwe na lang. Hallelujah. Okay. Gusto mo magkaroon ng part sa kingdom of God? O magkaroon ka ng part, His kingdom on earth. Kasi po panalangin po natin, your will be done on earth as it is in heaven. Mag-take part din po tayo. No, dito sa lupa. Hallelujah! May kausap pa po ba ako? Baka wala na, baka tulog na lahat. Okay? Sabi ko nga dito po, pwedeng matulog, no? Kasi po may magulang, sabi niya sa anak niya, alas 2 na. Late na tayo sa church. Sabi nung anak, matutulog pa ako na eh. Hindi, tayo ka na dyan. Sa church ka na matulog. O yun, kaya natulog sa church. Wala naman po siguro dito ang tulugan, no? Hallelujah! Okay. So, ang message po natin, come back to God. No? Actually po, kung babasahin po natin, unahin ko na po, no? In verse 18. Lang po. 2 Corinthians 5:18. Okay. Unahin ko na lang po, pag-uusapan din po natin mamaya. This is from God who reconciled us to Him through Christ and gave us the ministry of reconciliation. In verse 19 said, that God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sin against them. And He has committed to us. Pag sinabing committed, in-entrust. Okay? Ibinigay to us the message of reconciliation. Reconciliation. Ano yung message of reconciliation? Come back to God. Amen. Kaya nga po kayo nandirito, dahil bumalik na po kayo kay Lord. Sa atin naman, tayo naman sa Kanya talaga eh. Kaso nga lang, medyo nagpumilit pa tayong gumawa ng mga bagay na labas sa ating Panginoon. Pero thank God, nandito po kayo at kayo po ay nakikinig na salita ng Diyos. At sigurado po ako na kayo'y bumalik na sa ating Panginoon. Sana. Pero marami pong mga tao na akala mo talagang bumalik kay Lord, nakatingin sa speaker, nanonood, pero yung iniisip niya, iba. Okay? Sino yung dito na wala pang katulog-tulog? Taas ang kamay. Ang iniisip nyo sa akin yan, unan. Okay? Pero of course, hindi ko po kayo masisisi kung kayo po ay naantok. No? Lalo na kung pinili nyo po nandirito instead na matulog pa. Pero minsan po kasi kapag salita ng Diyos na pinag-uusapan, biglang bumibigat at talukap ng matay. No? Parang talagang bumabagsak. Tapos makikita niyo pa yung aircon inviting para matulog.
Okay, kung ikaw ay nahilik, huwag ka matulog, nakakahiya ka sa katabi. Pero kung tahimik ka namang matulog, okay lang. Peaceful. At least okay ako kapag may natutulog. Alam niyo ba bakit? Kasi nakakaramdam siya ng kapayapaan. Di ba? Hindi ka makakatulog kung hindi ka payapa, di ba? So, ako natutuwa pag nakakita ako ng payapa, pero naman, wag mo naman talaga akong tulugan hanggang throughout. No? Tapos offering na, hindi ka pa nagigising. Hallelujah. Okay. Tayo po ay mga inassign ng Panginoon. Alam niyo po, kaya kayo nandirito kasi ina-assign na po tayo ng Panginoon na maging ambassador niya, no? Ibig sabihin, ang pagiging ambassador ko, ganito. Kung ako po ay Pilipinong ambassador ng Amerika to the USA, ibig sabihin po nun, hindi ako citizen ng USA. Hallelujah. Citizen pa rin ako ng Pilipinas. Hallelujah. Hindi po tayo nagpapalit. Kalim mo, hindi ka magiging ambassador kung ikaw citizen na ng Amerika. Hindi ka kukuning ambassador kasi alam nila, bias na. Okay? Dahil po ang papahayag mo, yung mga bagay galing sa Pilipinas, hindi yung bagay galing sa Amerika. O bakit ko nga naman na sinasabing puro Amerika? Ay mamaya pala. No? Kasama sa message ko pala yan. Okay. Ephesians 3:20 said, we are citizens of... Saan tayo? Okay. Kaya nga po ambassador tayo, no? Ng Panginoon. Kasi nga, tayo po ay hindi tagalupa. Hallelujah. Hindi katulad ni... Ano kasi pangalan nun? Di bali na. Okay? Hindi katulad ng iba, no, na lumilipat ng citizenship, pero tayo po, as we receive the Lord Jesus Christ, tayo po ay citizens of heaven na. Hallelujah. Parang nalungkot kayo. Okay? Tayo po ay citizens ng heaven. Kaya nga po nagiging ambassador po tayo dito sa lupa dahil di po tayo tagalupa. Pero nais ng Panginoon, lahat ng tao na nandito sa lupa maligtas. Kaya nga po gagamitin niya tayo. Amen. Okay? So where the Lord Jesus lives, saan po nakatira ang ating Panginoon? Okay, sa langit. Nandun po tayo. Kaya nga Christ Ambassador, nandun po ang ating Panginoon. And we are eagerly waiting for Him to return as our Savior. Alam niyo po, pag sinabing eagerly waiting, meron po yung, we are actually patiently and with excitement, no, sa kanyang pagdating. No, hindi po tayo nayayamot. Excited tayo sa kanyang pagdating. Why? Dahil we are citizens of heaven. Ngayon, kapatid, kung hindi ka excited sa pagdating ng Panginoon, mas excited ka sa pagdating ng bagong kotse mo. Nakakalungkot masabihin, hindi ka tagalangit, kapatid. Huwag mong ipagpalit yung bagong mong kotse sa yung buhay na walang hanggan. Kung darating yung sasakyan mo bukas at sasabihin ng Panginoon, kukunin ka na niya ngayon, ano pipiliin mo? Of course! Ano nga ba? Hallelujah. Alam niyo pa sa langit, ito yung dito lang natin mararanasan kung ano talaga yung buhay. Yung buhay po natin dito sa lupa, hindi pa po yan yung talagang buhay. Kasi po may kamatayan pa dito sa lupa. Pero sa langit walang kamatayan. Yun po ang buhay. Amen. Hallelujah. Sabi po ng Luke 10:20, no? Luke 10:20, but rejoice that your names are written in heaven. Huwag kayong mag-rejoice because you have these houses, you have these cars, you have all the gadgets. Hallelujah. Mag-rejoice ka if your name is written in the book of life. Hallelujah. Hindi lang po yun. No? Sabi ng 1 Peter 1:4, into an inheritance that can never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you. Alam niyo, kung hindi ka tayo tagalangit, wala tayo niyan. No? Wala tayong inheritance is kept in heaven for you. Hallelujah. So tayo po yung mga tagalangit, hindi po tayo tagalupa. Amen. Amen? So tayo po yung mga ambassador ng Panginoon, sa langit po tayo. No? Hindi po yung Pilipinas lang, kundi tayo po ay citizens ng bansa. Okay, as Christ Ambassador, una, we bring God's message to the world. Hallelujah. No? Mga Pilipino, marami po ito. Babalik ako sa bansang Amerika. Kasi po maraming mga Pilipino nagsasabi na, punta ka ng Amerika, gaganda ang buhay mo. Sasagana ka.
magiging successful ka sa buhay. Napunta ka noon Saudi, no? Saudi Arabia. Punta ka ng Japan, no? Noon, pag sinasabi, during mga early 50s, no? Sino yung buhay ng 50s? Okay. Pag sinasabing, Hapon, tago kayo. May mga Hapon, mga anak, tago. No? Aba, nung pumasok yung 2000, year 2000, nag-millennium, sabi ng mga magulang, anak, magsilabas kayo, may Hapon. Okay? Hindi po pampaganda at nagiging successful tayo because of those countries. Yes, mga mayayaman sila. Pwede natin sabihin, America is the most powerful country in the world. Pero kapatid, ang pinakamalakas na lugar at makapangyarihan na lugar ay ang langit. Doon natin ilagak ang pananampalataya natin. Yung ating pag-asa, doon natin ilagak. Huwag sa mga bansa. No? Kaya nga, we bring God's message to the world. Amen. No, itong message po natin. Ano po yung message natin? Come back to God. Okay, huwag niyong kakalimutan kasi magtitest po tayo right after this. Okay, come back to God. In 2 Corinthians 5:18, ito po, yung kanina binasa ko. And all of this is a gift from God. Ibig sabihin, yung pong pagiging ambassador natin, yung mga bagay na enjoy natin sa ating Panginoon, it's a gift of God. It's because of His grace, who brought us back to Himself through Christ. Kaya po natin na-enjoy yung ganitong relasyon as a friend of God, child of God, soldiers of God, because God idinala po tayo sa paanan ng ating Panginoon. And God has given us this task of reconciling people to Him. Ibinibigay po yung task. Okay? Kapag inaayawan mo yung task, meaning you are not Christ's ambassador. Nakakaintindihan po tayo? Kung inaayawan mo mag-share ng gospel, then, hindi maganda yung relasyon mo sa ating Panginoon. Amen? Kung iniiwasan mo yan, kasi nga, ibinibigay at binigay na yan ng Panginoon kapag iniiwasan mo yan, then sinasabi ko kayo sa inyo ngayon, you are not God's children. You have this not so good relationship with God. Hallelujah. Ano yan? Isipin po natin before. Ano po yung sitwasyon natin before? Before na wala pa tayong Kristo sa buhay. Walang direksyon. Walang kapag-asa. Namamag-asa lang tayo sa pera natin. Pero alam niyo, yung mga pera niya, hindi natin dadaling niya sa langit. Dahil sa langit, hindi natin kailangan ng pera sa langit. Dahil sa langit, yung kalsada pa lang, ginto na. So yung pera mo, walang kwenta sa langit. Ang may kwenta ay yung relasyon mo sa ating Panginoon at lahat ng ginawa mo para sa ating Panginoon. Yun po yung may kabuluhan sa langit. So God has given us this task. Ngayon, kung aayaw ka, dahil Kristiyano ka na, tinanggap mo na si Lord, kumustahin mo naman yung mga taong wala pang pag-asa at wala pang pagkakilala sa ating Panginoon. Di ba dati katulad mo lang sila? Tapos ngayon, tinanggap mo na si Lord, parang ayaw mo na. Parang, okay na ako, pastor. At least, ligtas ako at pamilya ko. Paano naman yung mga kaibigan mo? Alam niyo, kapatid, kaya ka nakakilala kay Lord dahil may ginamit si Lord para sa'yo. Amen? May ginamit. Kung hindi ka pagagamit kay Lord, napakaswapang mo naman. No, sabi nga sa last Sunday, it's self-centeredness. And we have to become Christ-centered. Sa lahat po ng ating ginagawa, ang ating Panginoon ang may taas at mapuri sa buhay po natin. Amen. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? In verse 19, for God was in Christ, reconciling the world to Him, no longer counting people's sin against them. Okay, ito yung mensahe din ng Panginoon. Hindi na kinikilala, hindi na tinitingnan kung ano yung mga kasalanan natin. Kasi alam ng Panginoon, hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, kaya kailangan natin ang ating Panginoon. Ngayon, kung sasabihin mo, kailangan maging banal muna ako bago ako maglingkod kay Lord, kapatid, hindi darating yan. Dahil kahit tayo nagiging banal lamang sa harapan ng Panginoon dahil sa biyaya ng Panginoon, because of His grace. Kaya tayo, we can shout, we can call God as Abba Father because of His grace. Amen. No, kung wala ang biyaya at awa ng Panginoon, kawawa po tayo. No? Hindi po natin kayang bilhin, hindi po natin kayang i-outrun o tawag nito,
lampasan pa yung kabutihan ng Panginoon sa mga kabutihan gagawin natin. No? Yung kabutihan natin, sabi nga ng salita ng Diyos, they are just filthy rags in His eyes. Hallelujah. Kaya nga po, and sinabi, no, tinuloy pa, and He gave us this wonderful message of reconciliation. No, sa atin ipinaubaya. Sa atin ibinigay. No, lahat ng kayang magsalita, sumigaw ng praise the Lord. Yan ang kailangan ni Lord. Yan. No? Yung bagay nakakapagsalita ka. Hallelujah. Paano yung mga pipi? Pwede magsulat. Sign language. Pero tayong nakakapagsalita na. Ito na, no? Ito na. Okay? He gave us this wonderful message of reconciliation. Maibabahagi natin. Nagkikipag-reconcile ng Panginoon sa atin. Hallelujah. No? Kaya kailangan po nating bigyan ng pagkakataon ng ating Panginoon na ang mga tao na marinig nila ang mensahe ng Panginoon. Sa pamamagitan natin. No, huwag niyo iasa sa mga pastor, kapatid. Alam niyo sa langit, may mga rewards. May mga gantimpala sa langit. Kawawa ka, kapatid, kung wala kang gantimpala. And yung gantimpalang yan, we can use them through all eternity. Sino mga binibigyan ng gantimpala? Sino binibigyan ng mga blessings? Yung mga gumagawa. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? No, wag kayo po lilipat. No, lalo na yung mga nasa online natin. No, kayo po ang kausap ng ating Panginoon. Sabi nga na Romans 10:15, no, Romans 10:15, as it is written, how beautiful are the feet of those who bring good news. Okay? Masalaya po na. Nya pipiakaragol dan ng screen, banta akit siya. Banta rin, bulag din, nabasa de. Okay? Kakaintindihan po tayo? Sabi po ng salita ng Diyos, how beautiful are the feet of those who bring good news. Adyan pang sira-siraya kuku. Adyan pang meteno nga rin kuku na. Adyan pang atin niyang alipunga. Yan. Ang sabi ng Panginoon, as you bring the good news, they are beautiful in the eyes of God. Hallelujah. Ako pa, pedicure, kapatid. Mas masanting lang akakit. Basta mag-share kang gospel. Amen. Hallelujah. Tuloy natin, verse 20. No, 2 Corinthians 5:20. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. This is God's message, no? Kaya whenever we speak, no, sinasabi natin, we share, balik ka na kay Lord. Inahanap ka na ni Lord. Inihintay ka na ni Lord. You are actually bringing the message of Christ. In Mark 16:15-16 said, and then He told them, go into all the world, into all people, and preach the good news to everyone. Hallelujah. Huwag kang mamimili, kapatid, to everyone. And 16 said, anyone who believes and is baptized will be saved. Ito yung verdict. But anyone who refuses to believe will be condemned. Kailangan mo na nilang marinig bago sila maniwala. Pero huwag kang matakot kung hindi sila tatanggap dahil hindi na po natin trabaho yon. Alam niyo po ang kagandahan na sa buhay po natin ay hindi po tayo binigyan ng task ng Panginoon na baguhin yung mga taong ito. Ang task lang natin to share the message of reconciliation. Amen? Mamaya di-discuss ko pa yan. No? Wag lang kayong umalis. Okay? So, pangalawa, no, as an ambassador of the Lord, we enlighten the people about God's kingdom. Okay? Hindi lang natin binibigay o dinadala yung kanyang mensahe, ini-enlighten pa natin sila. Meaning, binibigyan natin sila ng magandang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Sa spiritual na pagkabuhay, no, sa ating spiritual na buhay, binibigyan pa natin ito ng magandang pagpapaliwanag. Okay? Kaya nga sinabi ko sa inyo kanina, yung ating buhay ay representative or we represent our life in heaven. Okay? Hindi po natin ito
Hindi lang po tayo nagiging ambassador because maganda po at magaling po tayo magsalita. Kailangan din po nakikita ito sa gawa. Amen. Hindi po yung dumarating, ay, atune yan. Makotano. Puro ya kasing daldal, ala na yung kayong gawa. Hallelujah. No? Sana po kapag po tayo lumalapit sa mga kaibigan natin, nando po yung pagtanggap po nila, hindi yung pag-iwas nila. Although marami pong iiwas sa atin because hindi po lahat tatanggap sa ating Panginoon. But still, ibinigay po natin yung mensahe ng Panginoon. Nasa kanila na po yun kung hindi sila makikinig. Okay? Nasa kanila na. So, ang tayo po, ang sa atin lang, dalhin ng ating mensahe ng Panginoon ay pakita sa buhay natin. Namumuhay tayo base doon sa mga dinideclare din natin sa buhay natin. Hallelujah. Hindi yung makakarinig ka ng magandang verse sa church, no? Yung, 2 Corinthians 5:20, kasanting na, tayake paking wedding pota. Okay, hindi po ganoon. Hallelujah. No? Ito, you are shouting, praise the Lord. Dito sa kanina, no? Habang tayo nagpe-praise and worship, tapos paglabas mo dito, parang humingi ka lang ng swerte kay Lord, tataya ka na sa sabong. Hallelujah. Amen. Yung mga tumataya pa sa sabong sumigaw ng hallelujah. Buti na lang, wala. Kung hindi, patatayuin talaga kita at paupo yung sarapan ko. Hallelujah. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? So, na-enlighten po yung mga tao, hindi po sila naguguluhan. Okay, na-enlighten po sila, bringing the kingdom of God. Sabi po ng Acts 19 verse 8, Paul entered the synagogue and spoke boldly, therefore 3 months. 3 months. Alam niyo ba kung gaano katagal ang 3 months? 3 months nga eh. Okay, 3 months. Arguing, persuasively about the kingdom of God. No, talagang ina-attest niya, no, pinagtatanggol niya kung ano yung kaharian ng Panginoon. Hindi man basta senior gospel, hindi lang niya tinuturo, kundi talagang ini-instill niya. Talagang gusto niyang ipaliwanag ng buot, klaro, kaya nga 3 months. Sino nga si Pablo? Si Pablo magaling po sa Old Testament. Kasi during the time of Paul, wala pang New Testament. Magaling po siya sa Scripture. Magaling po siya magsalita. Kabisado niya yung Old Testament. May magandang position siya dati sa gobyerno. No, well-educated siya. Pero pagdating sa gospel, he see to it na naintindihan ng mga tinuturuan niya. No? For about 3 months. Okay? Ito yung mensahe, yung patungkol sa kingdom of God na ang kaharian ng Diyos ay nakikipag-ugnayan na sa atin ngayon. Ngayon, eto. Sino ito yung mga taong hinaharap ni Pablo? Posible ito rin yung mga naniniwala kay Lord. Kasi nga, for 3 months Hindi ka uupo sa paanan o sa pagtuturo ni Pablo kung hindi ka naniniwala sa ating Panginoon. Okay? Kaya nga niya, nagkikipag-argue siya, nagkikipag-debate siya. He explained it well, no, persuasively about the kingdom. Kailangan yung mga taong kaharap niya, maging yung mga taong kaharap ko ngayon, ay ma-renew yung mindset patungkol sa kingdom of God. Okay? Ano po ba yung kingdom of God? Na tayo po mga sinners ay tanggap ng Panginoon kasi nga po nagkikipag-reconcile ng ating Panginoon right now sa atin. No, pangalawa, kailangan natin baguhin yung mind natin dahil nga we can call now our God as Abba Father. Pag sinabing Abba Father, meron kang magandang ugnayan sa Lord. Okay? Pag sinabing Abba Father, when we are praying God as our Father, and calling Him as Abba Father, see to it, meron kang magandang ugnayan kay Lord. Amen. Meaning, kayang makipag-ugnay ang Diyos sa tao. Kaya nga He is actually arguing and persuasively convincing these people about God's kingdom. Kasi po maraming mga Kristiyano ngayon, pagdating sa kingdom of God, akala nila ang Diyos ay kuripot. Pero hindi ko man sinasabi na mag-focus lang po tayo sa mga blessings ng Panginoon. Mag-focus po tayo sa pinagagawa ng Panginoon. Dahil kapag po ang Diyos ay naluwalhati at nabigyan ng papuri sa buhay natin, ibibigay ng Panginoon yung desire ng puso natin. Actually, yung desire ng puso natin, yun yung desire na ng Panginoon sa buhay natin. Kasi ganito, kapag meron kang kaibigan na ina-idol mo,
Talagang bilib na bilib ka sa buhay niya. Lahat ng sasabihin niyan, magiging desire mo na. Okay? Gusto mo nang magkaroon din yan. Gusto mo yung katalinuhan niya, gusto mo magkaroon din. Yung mga bagay na meron siya magkaroon. Kasi nga, kaibigan mo siya eh. No? Madalas kayo nag-uusap. So, darating yung time na yung magiging desire mo, ay yung mga desire na niya. Kasi mas mataas siya sa'yo eh. Mas successful siya sa'yo. Eh ngayon, si Lord na naging pag-ugnayan, alam ng Panginoon kapag meron kang Kristo sa buhay niya, na meron kang kingdom of God. Ngayon, yung desire mo, hindi na yung desire mo ngayon. Desire na ng ating Panginoon. Kasi siyang mas mataas sa atin. Okay, nakukuha nyo? Yung success na ng buhay natin, hindi na nakasalalay sa desire ng buhay natin. Sa desire na ng Panginoon para sa atin. Hallelujah. Parang ako no? Although yung iba, alam niya yung buhay ko. Ako akala ko, sa pagiging seaman, yayaman ako. Although bago ako sumakay ng barko, alam ko may panawagan na ako. Pero parang si Jonah, sumakay mo na ng barko. Akala ko yun yung susi ng tagumpay ng buhay. Yung meron kang malaking sahod. Alam niyo po, gano'ng kalaking sahod namin? Ganito kalaki, mga papel doon, yung mga pera doon. Ganun kalaki. No, easy life, easy money po pagdating sa barko. Okay? Eh, Kristiyano na po ako noon, umakyat ng barko. Pero niyo po kung saan ko nakakuha yung mga desire ng puso ko, saan ko na kamtan. Nung ako po'y nagbabarko, hindi po ako nakapasyal with my wife sa Hong Kong. Nung nagbabarko din po ako, hindi po ako nakapasyal. Although laki po ng sahod namin, no? Hindi po kami nakapasyal ng Palawan with my wife. Hallelujah. Hindi rin po kami nakapasyal sa Pagudpod. Alam niyo po kung saan yung Pagudpod at bakit tinawag na Pagudpod yung Pagudpod? Alam niyo po bakit? Sa sobrang layo mula dito. No? Pagdating mo doon, sigurado, pudpud ka na, pagod ka pa. Kaya nga pagudpud. Okay. Hindi kami nakapasyal kung wala. No, nung nagbabarko ako, hindi kami nakapasyal dyan. Okay? No, lalo na nung nagbabarko po ako, hindi ako nakabuo ng bahay. Praise God, nung ako'y tumugon sa ating Panginoon, may bahay na kami ngayon. 16 years to pray na lang. Kasi alam ko si Lord na magpaprovide eh. Amen? Hallelujah. Ngayon, as an ambassador of the Lord, of course, pag tayo yung mga ambassador ng Panginoon, no, ibibigay yung mga bagay na buhay na inaasam natin. Although, nag-a-advance ako, mamaya. No? Sabi po ng Romans 14:17 to 18, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking. Hindi po yung pagsasaya. No, masaya ako. Bakit? I have the kingdom of God, masaya ako. Asan? Masaya ako. No, parang yung mensahe dito sa Sunday, wow, grabe, pag-uwi. Ay, grabe, sabi niya, ang ganda ng mensahe ng pastor. Ano yung mensahe ng pastor? Basta, ang ganda! Okay? Hindi ganon. Kailangan maunawaan natin. No, what is the kingdom of God? The kingdom of God is, but of righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Yes, ang dami mong pagkain. Lahat provided. No, parang sinasabi niyan, no, it's not about the matter of eating and drinking. Parang sinasabing successful ang buhay, maluwag ang buhay. Sinasabi ni Pablo sa mga Romans, kung kinoconsider mo na ang success ng buhay ay kingdom of God, kailangan po may righteousness, may peace, and joy in the Holy Spirit. And verse 18 said, because anyone who serves Christ in this way is pleasing to God and receives human's approval. Is pleasing to God. No? Ibig sabihin, tayo po ay kumikilos dahil po si Lord, o tayo nakakagawa, tayo nagkakapagsalita dahil ang Diyos ay kumikilos sa buhay natin. And because that we are actually having the kingdom of God, kasi mararanasan po natin yung katwiran, yung katotohanan, mararanasan natin yung kapayapaan at yung kagalakan. Hallelujah. Alam niyo yung pagiging payapa, yung kahit na may problema ka, may kapayapaan. Dahil alam mo, ang Diyos ay tutugon sa mga dalangin mo. Amen? Alam mo, ang Diyos ay kikilos pa rin sa buhay mo. Amen? Alam mo, sa totoo lang, nung pagpunta namin dito, medyo tagilid eh. Nung pagpunta namin dito, bago
bago kami sumakay sa sakyan, tagilid. Kasi medyo nag-LBM ako. Kaya pag tumakbo ako dito, alam nyo na. Pero nung nandun na ako, nakupo, Lord, I am receiving my healing. Amen. So there is peace. Hallelujah. And there is joy. Kasi kaharap ko kayo ngayon. And there is righteousness because Christ lives in us. Amen. Hallelujah. That is pleasing to God. Alam niyo po kapag si Lord napi-please sa mga ginagawa natin, He rewards. In Hebrews 11:6 said, nandiyan ba Hebrews 11:6? Ay, wala. Ano ba yun? Okay, Hebrews 11:6, sabi niya, for without faith it is impossible to please God. But when we please God, no, sabi niya, He rewards those who earnestly seek Him. When we please God. Hallelujah. So hindi po killjoy ang ating Panginoon. So lahat ng anak ng Diyos may tuwa't ligaya sa buhay. Amen. Hallelujah. Nandiyan pa po ba kayo? Okay. In Matthew 6:33 and 34 said, seek the kingdom of God above all else. Seek. Huwag kang aharap kay Lord na gusto mo lang yung mga pagpapala niya. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga pagans ganon. They are seeking what they can have, what they can receive. No? Pero hanapin po natin yung kingdom ng Panginoon. His righteousness, His peace, and joy. No? Mga Pilipino, minsan yung peace nagiging isda eh. Ano ulam? Peace and chicken joy. Fish po yan, fish. Okay? Hallelujah. Nandito pa ba kayo? Okay. So, we have to live righteously, no? As the Word of God says, and He will give you everything you need. Anong mga pangangailangan natin? Minsan yung mga pangangailangan, it leads to worry. No? Sabi nga 34, don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So yung mga bagay na winu-worry mo, kung bukas pa yan, bukas na. Huwag ngayon. Kasi si Lord kasama mo eh. Okay, ito. Kung halimbawa kasama mo yung mayaman mong kaibigan. Meron kayong mayaman na kaibigan? Meron kayong kikilalang mayaman na kaibigan? Pwera ako. No? Kasi, hallelujah. Lahat ng mga anak ng Diyos mayaman. Amen? Okay. Kung meron kang mayaman na kaibigan, tapos nagugutom ka lang, pang merienda lang, mag-worry ka? Mag-worry ka? O tapos, during that time na may curfew yung mga mga jeep, meron kang mayamang kaibigan, may sasakyan. Mag-worry ka na hindi ka makakauwi. Kasama namin si Lord eh. Amen? Wala kang sasakyan, makakapag-provide si Lord ng sasakyan. Wala kang pagkain, kayang i-provide ni Lord yan. Hallelujah. Okay, nandiyan pa po ba kayo? We need to seek His kingdom. No? Then, sino dito yung nag-worry dahil may sakit siya? You should pray. Claiming for your healing. This is God's kingdom. Sa kingdom ng Panginoon, walang sakit. Amen. Sa kingdom ng Panginoon, punong-puno ng pagpapala. Amen. Sa kingdom ni Lord, walang kuripot. Amen? Sa kingdom ni Lord, nagbibigay. No? Gusto ko lang kayong i-remind sa kingdom of God. Sa kingdom ni Lord, punong-puno ng pagpapala. Pero ang susi ng pagpapala, nasa tithes and offering, kapatid. Huwag mo sabihin na pinoprovide ka ng Panginoon, hindi ka naman marunong magbigay sa Kanya. Nalungkot ng iba. Yung iba, natulog na. Okay? Tayo po, kaya nga po tayo pinagpapala. Kasi po, pinagpapala din po natin yung iba. At ginagawa natin yung part natin. Hallelujah. Huwag kang pupunta dito, kapatid, dahil gusto mo lang ng pagpapala. Punta ka dito, kapatid, dahil gusto mong sambahin ang ating Panginoon. Gusto mo siyang i-please sa buhay mo. Amen? Gusto mo siyang makilala sa buhay mo. Gusto mong mapahayag ang pangalang Jesus sa buhay mo.
Amen? Kaya nga sa pamamagitan ng pagbibigay, kapatid, no, hindi ko sinasabing hindi namin pinipitsyo dahil we want your money. Kayang i-provide ng Panginoon ng mga kailangan ng church. At ang pangangailangan natin, kailangan ng i-provide ng Panginoon. Kayang i-provide ng Panginoon. Pero yung pag-tithes and offering, susi po yan ng pagpapala ng Panginoon sa bawat isa. Hallelujah. Dito lang po tayo, ninayaan ng Panginoon i-test si Lord. No, sa Malakay 3:10, test me in this, in the way how you tithes and how you offer. Ang sabi ng Panginoon, I will open the floodgates of heaven. Pag sinabing floodgates, talagang gate, talagang malawak, no? Talagang hindi mo mapipigilan ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya kayo nangangailangan, lapit lang kay Lord. Hallelujah. Amen. And third, no, as Christ's ambassador, we need to indoctrinate the believers with God's word. Kailangan, alam niyo po yung word na indoctrinate, other meaning po yan, other word niyan is brainwash. Pag sinabing brainwash is to re-educate the person. Okay? Meaning, baguhin mo yung kanyang mindset. Kasi po may mga mindset tayo na ang mga Kristiyano kailangan mahihirap. Parang kailangan ng mga Kristiyano puro mga payat dapat. No? Hindi sila kumakain sa mga magagandang restaurant. Alam nyo, ang ministry po ng Panginoon, puro pagkain. Sa totoo lang, nagpapakain po si Lord. During His Last Supper, maganda po yung lugar na nirent nila Lord, ng mga disciples. Maganda. Upper room. Okay? So, ibig sabihin, ang Diyos ay iaalaw niya yung mga bagay na yan kasi mo, anak tayo ng Panginoon. Meron po ba kayong anak na mahal nyo at sinabi nyo na nagpaalam sa inyo, tay, baka pwedeng pumunta sa birthday party, gagawin pa naman sa Jollibee. Ay, wag anak. Jollibee yan eh. Burger King, mas maganda. Okay? Ito po, naalala ko lang ngayon. Nung ako youth pastor pa dito sa church, 2000 na po, no? Start ng 2007, nag-end ng 2016. Pero mga 2012, 13, may mga na-i-date po ako mga grupo ng kabataan, papakainin sa McDonald's, wala pang Burger King during that time. Okay, McDonald's. Tapos tatanungin ko sa kanila, gusto niyo ng Big Mac? Tapos di po iimik yan. Kasi po, ang Big Mac, medyo nabubusugan na po ako kasi big eh. Kaso wala naman po kasing small Mac. Kaya yun lang talaga ino-order. Gusto niyo Big Mac? Hindi po yan iimik. Gusto niyo large fries? Hindi po yan iimik. I-order ko po sila ng Big Mac and large fries and large Coke. Pag dumating po sa kanila, hindi po nila alam kung paano hahawakan. Doon ko na-realize, marami pong mga kabataan na hindi pa nakakatikim ng Big Mac. Sa totoo lang. No? Dahil hindi sila mag-i-invest ng ganong kamahal para lang sa sarili nila. Pero alam niyo ang Panginoon, mag-i-invest siya para sa ikabubuti natin, ikakabusog natin. Iaalaw niya yung mga bagay na yon para maranasan mo kung gaano kabuti ang ating Panginoon. Okay? Kaya nga, we need to re-educate, to brainwash yung mga believers about the kingdom of God. Okay? Tulad din dito, no? Kung kayo po'y nagkukuripot pa sa pagbibigay, no? Meaning, hindi nyo pa na-enjoy what is in the kingdom of God. Hallelujah? Ang North Korea pa. Alam nyo po yung North Korea? Okay? Communist country dito sa Asia. Pag po sila ay yung mga lalaking bata, bago nila ipasok sa eskwelahan, pinapanood po sila ng mga film na kinakawawa yung mga North Koreans na mga foreigners. Especially America. Pinapanood po nila. Ibig sabihin, binibrainwash na yung mga bata sa murang edad para paglaki nila, may malaking galit sila sa bansang Amerika. At maging sa bansang South Korea. Bata pa lang sila. Meaning sabihin, yung klaseng ganong pagpapaliwanag o pagtuturo, may ginagawa sa ating paglaki.
Ngayon po, kung tayo po ay nabibigyan, nabe-brainwash, okay, yung pagbe-brainwash is positive brainwashing, no? Hindi po negative yan. No? Sa mga believers about God's Word, about God's kingdom, about God's economy, marirenew po yung mindset natin. Kasi po sa pagbibigay, bumabalik po ako sa pagbibigay, kapag po talaga hindi kayo laya sa kaharian ng Panginoon, yung pagbibigay talagang hindi pa rin po kayo laya. Hindi ko po sinasabi dahil pastor po ako. Pero sinasabi ko po ito dahil nararanasan po namin mga pastor yung biyaya ng Panginoon sa pamagitan ng pagbibigay sa kanyang ministry. Amen? Ngayon, na-inform kami po dito, no? May mga Kristiyano pa raw po nagtatites, no? Dito sa ating church. Dito po sa ating church. Talagang ultimong sentabo nandoon. No, halimbawa, tithes siya 595.25. Nandun yung 25. Talagang faithful. No? I wanted to renew your mindset. Sa ating Panginoon, huwag niyo pong isakto. Kasi po, si Lord nagpapala generously, hindi sakto. Okay? As Ephesians 3:20 said, you can ask more than you could imagine. Immeasurably. Okay? Hindi yan sakto. Si Lord, pag nagpapala, bulto. Okay? Pero of course, hindi ko alam kung paano. Kung ano gagawin. Pero kapatid, walang talo kapag binubuo mo yung tithes mo. No, sige, gawin na natin. 90 pesos, gawin mo ng 100. Hindi ka talo, kapatid. Hallelujah? Hallelujah? Hindi ka talo, okay. Kahit gawin mo pang 20% yan, hindi ka talo, kapatid. Dahil ang Diyos kapag nagpala, sobra-sobra, umaapaw. Siksik, liglig, at umaapaw. Hallelujah? Okay? Hindi ko sinasabi ko dahil gusto namin yung pera nyo. Sinasabi ko to dahil dito ang susi ng pagpapala. It's about generosity. Okay? Tayo po, no, mga disciples ng Panginoon, nagtuturo ng salita ng Diyos, tapos kuripot sa ministry ng Panginoon. Ito, bibigyan ko pa kayo. Mag-seatbelt na po kayo. Meron po tayong tithes and offering dito sa church. Meron pa po tayong project race. Meron pa po tayong mission. Pag sinabi niyo sa akin, Pastor, karakal na namahan. That means you are still serving your money. Still nasa self-centeredness pa rin kayo. Let your money serve you. Do not serve money, but let your money serve you. And command your money to support the church. Dahil ito yung eternal na blessings na mararanasan mo sa buong buhay mo, sa pagiging Kristiyano mo. Nalungkot na lahat. Why? Because this is pleasing to God. But when God pleases, He rewards. Tama? In Hebrews 11:6. At ba't kayo nalulungkot? Parang Biyernes Santo. Hallelujah! Okay? Ibig sabihin, kapag po tayo gagamitin ng Panginoon as His ambassador, tingnan po natin muna sarili natin. Hallelujah! Yung pang sinasabi ng Panginoon, come back to God, talaga bang bumalik ka na kay Lord? Kung hindi ka pa, kapatid, bumabalik kay Lord, ito na yung tamang panahon. Sayang yung mga bagay na tinatagal mo sa church kung hindi ka naman bumabalik sa Lord. Amen? Yung iba, umiiyak dahil Lord. Alam niyo po, marami na pong testimony dito sa church.
nung ino-hold nila yung kanilang kailangan ibigay kay Lord, nakakaramdam sila ng anxiety. Nakakaranas po sila ng mga worries. Pero nung binigay nila kay Lord, nagiging magaan yung kanilang pakiramdam. Why? Kasi may mga demonyo kumakapit sa iyo kapag sinasabing, huwag mong ibigay yung tithes mo, huwag mong dagdagan. Hallelujah! Pero kapag ginawa ang pinagagawa ng Panginoon sa iyo, gagaan ka. Why? Kasi bibitaw yung mga demonyo na nakakapit sa iyo. Kasi yung mga demonyo, alam nyo, takot sa offering box. At kapag lumapit ka na sa offering, bibitaw na kasi takot nga sila sa offering box. Hallelujah. May nangyari pong ganyan. Kasi po, bibigyan ko lang ng mabilis ang kwento. Mayroong sinasabi nila yung church, yung lugar, yung church, may mga demonyong nagro-roll. Nagpapasok kanya mga taong marunong sa pag-exercise, no? Talagang natatalo sila. Pinasok yung pastor. Pumayag kasi na-challenge pumayag. Aba, nung dumarating na, ayun na, dumarating na. Inaharap niya yung Bible, lalapit pa rin Inarap yung Bible, lumalapit pa rin. No? Inarap yung krus. No? Alam mo yung krus? Lumalapit pa rin. Wala na makakapa yung pastor. Nakakapa niya. Offering basket. Inarap niya gano'n sa demonyo. Takbo No? Kaya yung mga taong takot sa offering. Hallelujah. No? Hallelujah. Okay, sabi po ng Matthew 28:19-20. Therefore, go and make disciples of all nations. Alam niyo po, yung message natin is reconciliation. Pero ang gusto ng Panginoon, gawin natin katulad natin yung mga taong tinuruan natin. Hallelujah! Hindi po tayo magbabago ng mga sobra pa sa ginagawa ng Panginoon sa atin. Yung mga pagbabago gagawin natin, ito yung mga bagay na sinabi na salita ng Diyos sa atin. Okay? Make disciples of all nations. Hindi ka pwede maging disciple makers kung hindi ka disciple ni Lord. Nagkakaintindihan tayo? So, hindi ka magiging ambassador din at magkakapag-create ng another ambassador kung hindi ka ambassador. Tama? Okay. Sabi na Panginoon, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Okay? Ibig sabihin, talagang ito yung susundan natin. Kailangan makita natin na sila ay nabaptize ng tubig para masabi natin talagang sila ay sumunod sa ating Panginoon. Kasi nga po, yung pagtanggap kay Lord, sa puso yon, hindi natin makikita. Pero yung manner ng kanyang water baptism o yung pagsunod sa water baptism, nakikita natin na talaga siya sumusunod na sa ating Panginoon. In verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you. Ito yung task natin. Ito yung to indoctrinate them, to teach them, to re-educate them. Na tayong mga Kristiyano, hindi lamang tayo umaten ng church. Tayong mga Kristiyano, because we obey God in everything. No? Sa lahat na and ang sabi ng Panginoon, and surely I am with you always to the very end of this age. No, ito po yung masarap. God is with us as we are doing this ministry of becoming ambassador of the Lord. Alam niyo po, nakakatakot na mag-isa. Pero ang pangako ng Panginoon, hindi tayo mag-iisa. As surely I am with you always. Paano yung always? Once a week? Pag sinabing always is 24/7, every day. Amen? Okay. Pakinabang ba yun? Hindi. Okay, sabi po ng Acts 2:42, no, devoted themselves to the apostles' teachings and fellowship and to the breaking of bread to pray. And to pray. Ano po yung apostles' teaching? Ito po yung teaching them to obey as they come back to God. Okay? Kakaintindihan po tayo? Nalungkot na yung iba. Parang nawala na kayo. Nasa wallet nyo na yata Okay? Okay? Pag sinabing apostles' teachings, this is the word of God na ituturo natin para sila sumunod sa ating Panginoon. Okay? Na maging Christ-centered, hindi magiging self-centered. Okay? Na tayo isasamba sa tunay na Diyos. Hindi tayo sumasamba dahil meron tayong inihingi kay Lord. Kapag naibigay na ni Lord yung mga bagay na inihingi natin, wala na tayo sa church. Ito yung dahilan kung bakit may mga CU ngayon. Kapatid, hindi ka CU member para lang forever kang CU member. Kaya ka merong CU forerunner ngayon para eventually maging forerunner ka rin. Amen. Hallelujah.
Okay, process po yan. Ibig sabihin, gumawa Panginoon sa forerunner nyo, gagawa din sa inyo. At kung ano yung mga bagay na ginagawa ng forerunner nyo, kaya nyo rin gawin kasi isang Diyos lang ang pinaglilingkuran natin. Hallelujah! Kung yung forerunner nyo, binigyan ng magandang sasakyan ng Lord, then praise God. Kayo na ang next. Hallelujah! Amen. Okay? O, ito po. Ito po yung mga benefits natin. Pangapat, no? As Christ ambassadors, may mga benefits din po. Alam niyo po yung mga ambassadors, mga well-supplied po yan. Pagdating sa bansa na lugar na pupuntahan nila, wala na silang problema sa tirahan, sa mga pagkain, sa mga sasakyan. Alam niyo po, dati may mga sasakyan dito na ang plate ay kulay blue. Kung makakita po kayo ng sasakyan na ang plate ay kulay blue, mga diplomats po yan. No? Ang mga ambassadors ay kasama po dyan, mga diplomats. Mga kapag na-traffic, ay priority po yan. Hindi basta-basta hinuhuli yan sa traffic. Hindi basta-basta yung pinapahinto sa traffic. Okay? At kapag dumarating yung ganong plate, meron silang inilalagay na parking lot talaga sa kanya or parking space. Hindi yan maghihintay ng lugar kung saan siya pangpapark. Bibigyan talaga siya ng magandang lugar na pagpaparkahan. Okay? Kayo ba nakaranas ng, dito yung may mga sasakyan, tapos, or jeep na lang, na kapag magpapark ka, Lord, ang daming mga sasakyan, daming nakapark, but Lord, I ask your favor, magkaroon po ng parking, maya-maya, yung kaharap nyo, biglang magbubukas ng ilaw, paalis pala, tapos papasok na kayo. Hallelujah. Ikaw ay ang daming mga sakayan, no? Daming mga sumasakay, medyo lumayo ka. Lord, sana dito may dumaan na jeep na makakasakay ko. Bigla may dumating na jeep. Na isasakay ka, ang daming mga nakapila, pero dahil lumayo ka, no, nakakuha ka ng jeep doon, nakasakay ka noon, ang sasabihin mo, wow, swerte. Favor ng Lord. Nanalangin kayo, tapos sasabihin mo, swerte. Hallelujah. Eh kung wala, malas ka lang. Wala pong malas kay Lord. Wala din pong swerte-swerte. Lahat po yung tinakda ng Panginoon. Amen. Okay. We never run out of supply in your life. Sabihin niyo po, never run out. Huwag kang tatakbo muna, ha? Kasi pakikinggan mo muna to. Okay. Never run out of supply in your life. No, hindi ka magkukulang kahit anong pagkakataon, anong sitwasyon ng buhay mo. Okay. Philippians 4:19 said, "And my God shall supply all your need, according to His riches in glory by Christ Jesus." Ano po yung kayamanan ni Lord? Si Lord ang lumikha ng langit at lupa. Siya rin lumikha sa atin. Alam niyo po ba kung gaano tayo kamahal? No? Pag gagawa po tayo, ilang bilyon dolyar ang kakailanganin para po makagawa ng isang pastor ron? No? Alam niyo po kung gaano kaganda yung paggawa ng ilong nyo? Mahal yan kapag nagparetoke ka. Retoke lang, ha? Pero gagawa pa from nothing to nose. No? Hindi ka natutuwa sa ilong mo. No? Kung ginawa ni Lord yan, upside down. Yung butas ng ilong mo nakaganon. Kanina, baka wala kang payong, nalunod ka na. Kasi lahat salo, no? Ito maganda na, makapag sinisipon. Walang tutulong sipon. Kasi salong-salo Huwag ka lang babahing. Maglulobo. Sa ilong lang, no? Gaano ka mahal yung tao, no? Yung sarili mo, gaano ka mahal? Okay, kung ibibenta yung sarili mo, magkano? Priceless. Okay? Kung si Lord gumawa ng priceless na katulad natin, hindi pa nga kayang ibigay lahat ng gusto natin? No, yung mga diplomats sa mga bansa, may mga special bodyguards yan. Yung mga bodyguards na hindi lang basta bodyguard, mga tinrain yan to battle, to combat. No? Mga tinrain yan sa mga special situations. Hindi yan basta-basta. Tapos yung mga baril nila, hindi kalawangin. Okay? Hindi mga baril na teka-teka. Alam niyo yung teka-teka? Yung kada isang putok, teka, wait, nasira Hindi po ganon, no? At lahat po yan provided. Okay? Kaya kapatid, huwag kang magalit sa lingkod ng Panginoon o sa kaibigan mong Kristiyano kung meron siyang bagong sasakyan. Huwag kang mainggit din, kapatid, kasi si Lord ang nagbigay niyan.
So si Lord din ang magpapala. Hallelujah. Ngayon ang tanong, sino talaga ang mananalangin na magkaroon siya ng bagong sasakyan? Taas ang kamay. Ako lang, Lord. Thank you, Lord. Solo ko ngayon. Ay, may humabol. Walang imposible kay Lord. Amen? Lalo na kung ambassador ka na ng Panginoon. Huwag kang umasa niyan kung hindi ka ambassador ni Lord. Amen. Kasi po, ang mga ambassador ng Panginoon, isusuplayan ng Panginoon ng mga pangangailangan niya, lalong-lalo na sa kanyang ministry. Ay, sino dito sa umpukan na nagpo-provide ng merienda? Kasi nasabi mo, wala kang pera? No. Si Lord ang magpo-provide. Paggamit ka lang kay Lord. And the Lord promised us, and my God. Who is your God? Jesus. My God and our God shall supply all your needs. Ano yung mga needs natin? Baka sabihin nyo, mga needs lang. Para yung mga wants. Binibigay din ng Panginoon yung wants. Lalong-lalo na kapag yung wants na yan para sa kanyang kalwalatian. Gusto nyo ba yung mga pastor natin naglalakad kapag dumarating sa church? Gusto nyo yung mga pastor natin ay nasa kalsada dyan, pag after ng service, nag-aabang din ng jeep? Kung yung mga pastor natin pinagpapala ng Panginoon mga sasakyan, maging po mga lingkod ng Diyos na nagpapagamit for His glory, kayang i-provide ng Panginoon. Hindi lamang po mga pastor. Yes, kami lang po yung tinawag ng Panginoon para mangaral dito sa church. Dahil kung lahat po tayo mga pastor, wala na pong ganyan. Puro lahat po tayo nandirito. Okay? Pero alam niyo, may mga kanya-kanya po tayo sa church, ng church. Sa trabaho nyo, sa eskwelahan nyo, sa office nyo. Kung saan kayo nagtatrabaho, yun po yung good soul nyo. Yun po yung lugar na pagmiministeran nyo. Amen. Yun po yung lugar na sinasabi nyong, let your will be done on earth as it is in heaven. Amen. Hallelujah. 2 Corinthians 9:8 said, and God will generously provide all your need. Pag sinabing generously, hindi yan sakto. Hindi katulad natin kapag nagbibigay tayo sa mga nangangailangan. Tuning 100. Hallelujah. Hallelujah. Okay ning 20, tanimang balon, talagang, ang Lord po kapag nagbigay sa ating mga pangangailangan, generously. Sabihin niyo, generously. Hallelujah. Kailangan lang po natin sumunod sa ating Panginoon. Amen? Sabi po ng Mark 9:41, ito po, Mark 9:41, ito po, bibigay lang po ng cup of water sa lingkod ng Diyos. Sabi ng Panginoon, will certainly not lose their reward. Pagbibigay lang ng tubig, cup of water sa lingkod ng Panginoon. How much more ang ginagawa mo sa ating Panginoon? Amen? Hindi lang sa lingkod ng Panginoon. Sa Panginoon mo ginagawa yung mga bagay na yan. Ano gagawin ng Panginoon? He will reward you. He will give you the desires of your heart. Amen. Parang wala na ang kausap. Lastly, sige, tatapusin ko na. Lastly, okay? As Christ's ambassador, we gain divine favor from the Lord. Sabi mo, favor. Okay, pag sinabing favor, talagang umaapaw na pagpapala ng Panginoon. Alam niyo po, to have the favor of the Lord, to have His approval, it's already a great reward. Sabihin lang ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. It's a great reward. Sabihin lang ng Panginoon, you are my child. It's a great reward. And that's favor from the Lord. Psalms 5:12 said, surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Alam niyo po, saan po ginagamit yung shield? Kung saan umaatake yung kaaway. Okay, alangan man nandito yung kaaway, yung shield nyo nandirito. Tama? So lahat ng portion, lahat ng bagay na nag-worry ka, lahat ng bagay na inaatake ng kalaban, sinusuplayan ka ng favor ni Lord as a shield. Pinoprotektahan ka ng Panginoon. Dahil ikaw ay ambassador niya, meron kang great favor sa ating Panginoon. Okay? Hindi ka basta-basta ambassador lang. Ambassador ka ni Lord. Nasabihin mo, ambassador ako ni Lord.
at punong-puno ka ng pagpapala at favor ng ating Panginoon. No? In Proverbs 3:3-4 said, never let loyalty and kindness leave you. Alam mo, as ambassador of the Lord, kailangan yung loyalty natin kay Lord, nandun pa rin. Maging yung ating kindness sa mga tao, nandun pa rin. Meaning, malumanay tayo magsalita. Ibig sabihin, nandun yung kabutihan dahil ang Diyos natin ay mabubuti. No, kung nire-represent natin ng Diyos sa mga tao, dahil ang Diyos ay mabuti, magiging mabuti rin tayo. Amen. Hallelujah. Hindi tayo mamimili. Amen? Lord, ayoko yan. Mabawi nga. Hallelujah. Alam nyo, ito yung maganda kay Lord. Kung paano tinatanggap ang kaibigan mo at kapatid mo, kung gaano mo tinatanggap yung kanyang baho, yung kanyang ugali, isipin mo kapatid kung paano ka tinanggap ni Lord sa kanyang presensya. Mabaho rin tayo before. Masama rin ang ugali natin before. Kuripot din tayo before. Hindi tayo nagbibigay before. Masama din tayo before. Pero niyakap tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Then sabi ng verse 4, then you will find favor. You will find approval with both God and people. Sabi kanina sa Romans, no, with approval, both God and people as well. So from Old Testament to New Testament nandito, yung paggawa natin ng mabuti, no, pag-represent natin sa ating Panginoon, ito'y kinalulugdan ng Panginoon, kinalulugdan din ng tao. James 4:6 said, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen. Kaya wag po tayong magmalaki sa harapan ng Panginoon na tayo po ay Kristiyano na. Di na natin kailangan mga bagay na yan. No. Without God, we are nothing. But with God, we can do everything. Kaya kung may magandang ugnayan kay Lord, tanda na ikaw ay nagnanais na maging ambassador ng Diyos. Hallelujah. Yung mga lugar na napupuntahan nyo, hindi namin napupuntahan, kapatid. Kaya nga kailangan ng Panginoon ng ambassador sa lugar ninyo. At ikaw yon, kapatid. Sabihin mo, ikaw yon, ako yon. Hindi namin kilala yung mga nakakausap nyo everyday, pero kayo kilala nyo. Naririnig nyo yung mensahe ng Panginoon right now, kaya nyo dalhin sa mga taong ito dahil kakilala nyo sila. Hallelujah. No, yung ambassador ng Panginoon, ibig sabihin, they are obedient and faithful to God. Hallelujah. Sabi po ng Acts 20:24, my last verse. Acts 20, nandiyan ba? Acts 20:24. Sabi po ni Pablo, however, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Sino si Pablo? An apostle of the Lord. Ang dami niya sinulat sa New Testament. Matalinong tao, anointed, kayang bumuhay din ng patay. Kaya rin yung milagro ng Panginoon nagmamanifest din sa buhay ni Pablo. Pero sabi niya, I consider myself, my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord has given me. Ano yung task? To bring the message of reconciliation. To say to those people, even right now, to us, come back to the Lord. Then sabi niya, the task of testifying to the good news of God's grace. This is His task. Kaya kung hindi natin nagagawa yung task natin for His name and for His glory, we are useless. We are nothing. Si Pablo, ang dami na niyang mga achievements sa ating Panginoon. But, ang gusto lang niya is to finish the race and complete the task. Kaya kapatid, narinig mo yung mensahe ng Panginoon right now, nasa iyo ang pagtugon. Wala sa akin. Nasa iyo ang pagsasabi sa Panginoon, yes Lord, I will follow. Nasa inyo, wala sa akin. Pero tulad ni Pablo, ang naisin lang niya ay tapusin yung task na binigay ng Diyos sa kanya. And God has given us this task as well. Hallelujah. And the Lord said, to all the believers, go into all the world. Make disciples.
teaching them to obey. And I believe, next Sunday, kung gagawin po natin ito, punong-puno po tayo ng 2 o'clock. Kung gagawin lang po natin yung task natin, wala na pong bakanting lugar sa mga upuan natin next Sunday, 2 o'clock. Mamamonitor ko po yan. Hallelujah. Amen. So being an ambassador of God, the first point natin, bring God's message to the world, enlighten the people about God's kingdom, indoctrinate the believers with God's word, never run out of supply in your life, and gain divine favor from the Lord. Hallelujah. Ito po yung mga ambassador ng ating Panginoon. This is our being in Christ. Ambassador. Kaya kung ikaw ay ambassador, tinatawag mo sarili mo ngayon as an ambassador of the Lord, tumayo ka. Then we will take the Holy Communion. Hallelujah. Praise the Lord. So, i-serve po tayo ng ating mga ushers. Then sabay-sabay po tayong kakain maya-maya. Hallelujah.